Lalabas kaya ngayong linggong ito, anytime, ang bagong o panibagong warrant of arrest laban kay Senador Jingo Estrada at former Secretary Manny Bunoan ng Department of Public Works and Highway. Alam niyo kung bakit ko naitatanong yan? Kasi inamin na po nung justice na may hawak ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Nagipit lang sa oras sila last week para ho magdesisyon ito dahil Huwebes na i-file yung kaso. Hindi at kaagad ay nakatanggap daw sila ng motion ng defense lawyer o abogado ni Estrada para daw questionin dahil wala daw tamang proseso. So yun yung tinitingnan ngayon ng 5th Division kung may katotohanan ba yung allegation ng kampo ni Estrada na hindi sila nabigyan ng pagkakataon para sagutin ang kasong ito bago na i-file sa Sandigan Bayan. Kaya yan po ay pwedeng desisyonan kaagad kung valid o hindi ang motion bago sila maglabas ng warrant of arrest. Hindi ko naman pinangunahan, yun po yung proseso at sinasabing dahilan kung bakit hindi nasabay yung warrant of arrest doon sa isang kasong korupsyon. Magkaibang division po kasi. Yung corruption, graft charge, yung kaso sa graft, nakapile, doon bumagsak sa 2nd Division. Bailable po yan. Kaya mabilis na nailabas ang warrant, tapos meron kaagad na pansamantalang paglaya. Yun naman ay bailable. Ay itong plunder, hindi po ito bailable. Non-bailable yan, talagang kulong pag may warrant of arrest. Kaya yun ang ating aabangan. Para ho sa inyong kaalaman, dahil magkaibang division, magkaibang kaso, yun ang pwedeng mangyari. Anytime yan ngayong linggong ito, hindi magtatagal, magde-decide ang Sandigan Bayan dyan. Kasi yan ay hindi naman pwedeng patagalin nila. Abangan natin. Pag lumabas ang warrant of arrest tungkol sa plunder case, ibang issue yan. Ibang galawan yan. Kasi yan ay talagang ipatutupad kaagad. Pangalawa, wala nga hong paglaya yan. Non-bailable yan, kaso. Binanggit ko na kahapon, kung isang araw, ng NBI, pag sila ay nakatanggap ng warrant na yan tungkol sa plunder, kahit nasa Senado, aarestuhin nila si Senador Estrada. Kasi ang tinitingnan ng NBI, ginawa ito ng NBI noong panahon ni Enrile, kahit nasa Senado, inaresto. Noong panahon ni Trillanes, nasa Senado, inaresto. Panahon ni Laila de Lima, nasa Senado pero nagpaalam muna, punta lang siya ng kanyang pamilya sa bahay nila bago sumurrender. So walang nakikita ang NBI na merong karapatan ang Senado na kupkupin ang isang akusado, lalo na Philippine Court ang naglabas ng warrant of arrest. Kung merong argumento, pero halos wala na rin yan, na merong jurisdiction ng Senado para bigyan ng protection si Bato dahil galing sa International Court ang warrant of arrest, wala rin nangyari doon. Kasi kinustody nila tapos pinatakas o nakatakas. Kaya ngayon hinahanap. Pero itong kaso ni Estrada at yung iba pang mga pwedeng makasuhan ng mga senador, pag nagkaroon ng arrest order sa warrant of arrest, talagang mahuhuli. Actually, yung corruption issue na may warrant of arrest, kung hindi lang voluntary nagpunta si Bunoan at Estrada sa Sandigan Bayan, huhulihin sila. Ayun, okay? So, yun ang malaking pagkakaiba. Ano ba yung mga kasong walang non-bailable offense? Malversation of public fund at saka plunder. Yan po yan. Yung human trafficking sa mga lower court naman yun. Pero sa Sandigan Bayan, yun eh. Ang graft, corruption, simpleng corruption, bailable po yun. Pero pag malakihan, malversation, tapos plunder, mahigit 50 milyong pisong pinag-usapan, talagang walang paglaya yun. Habang tinatrial, uhulihin, at habang nagtatrial, nakakulong. Ganun po yun eh. So, yun pagkakaiba. Kaya ho, from Ombudsman patungo ng Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ay binabantayan ngayon
ng mga media at ng taong bayan kung ano ang kailang mga gagawin. Pero hindi natin sila pwedeng utusan or madaliin kasi korte sila. Walang karapatan ng kahit sino madaliin ang korte. Okay? Maliban lang doon sa mga petisyon ng mga abogado na merong personalidad sa kaso, sa complainant at depensa. Pero ang ibang sektor, mamamahayag, vlogger, or ibang opisina ng gobyerno at pribadong sektor, walang karapatang obligahin ang ating korte. Kasi ang korte ang merong exclusive jurisdiction sa kung anong kanilang gagawin. Kailan mag-i-issue ng warrant of arrest, saan ikukulong ang akusado, kailan ang trial, at kailan ang kanilang pagdidesisyon. Yan ay exclusive sa kanila at ating nire-respeto yan. Huwag tayong gagaya at huwag kayong maniniwala doon sa ibang sektor na banat ng banat sa korte, pati mga detalye, tinatalakay, pati yung merito ay ini-expose. Mali po yan. Contempt ang aabutin nyo. Pwede kayong ipakulong ng korte pag pinakialaman ninyo ang ebidensya at proseso ng korte. Ang trabaho ng media at ang mga sibilyan, mag-abang lang. At kung anong order ng court, ano sinasabi ng court, yun lang ang pag-uusapan na pwedeng isa publiko. Pero yung diskarte ng korte, trial sa korte, ebidensya tungkol sa trial, naku, huwag na huwag niyong gagalawin yan at huwag na huwag niyong tatalakayin yan. Contempt ang aabutin nyo. Ipakukulong kayo ng husgado. Warning lang ito for your information. Ngayon kung ayaw nyo maniwala, nagtatapang-tapangan kayo, naggagaling-galingan kayo, bahala kayo. Ako naman ay hanggang palaala lang. Dahil lagi kong pinaninindigan ang aking mga topic dito sa aking mga channel, YouTube and Facebook page. For information, for education. Base sa aking mga opinion at interpretation, analysis sa mga nangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Ayun po yun, di ba? Kaya mag-subscribe at mag-follow para sa dagdag na kaalaman. Walang exclusive, walang monopoly sa talino. Lahat tayo may talino, may kakayanan, may karapatan, may mga opinion na dapat respeto. Huwag kayong paatikto sa walang argumento, puro galit lang, puro paratang lang, puro pagbibintang lang. Banta pa nga yung iba, wala yun. Hindi po kayo, hindi makakatalino yan. Huwag na nating ibaba ang level sa ganong klase mga tao. Kung sino man ang gumagawa nun, alam na natin yan. Yung merong argumento na totoo, kapanipaniwala, kapupulutan ng aral, at mga komento, yun. Welcome na welcome yun. At susuportahan ko pa. Kasi ang information dapat malawak. Hindi, walang monopoly sa talino. Inuulit ko lang po. Di ba? Kaya relax, magpakatalino, focus sa trabaho, ano man ang ating hanap buhay at negosyo, trabaho lang. Di ba? Para hindi apektado ang ating buhay araw-araw. Please like and share.